Nasaan po siya ngayon? Nasa the Netherlands. Wala po sa Davao City. Okay. Kung sinasabi niya po na ito'y PR stunt, manood na lamang po siya. Thank you po. Next is Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, meron po ba tayong timeline para masampahan na finally ng kaso yung mga taong involved dito sa flood control projects sa Anomaly? Para makapag-request na rin tayo ng whole departure order kung sakasakali man doon sa mga taong sangkot at hindi makalabas ng bansa. Sa ginagawa pong pag-iimbestiga ng Pangulo dito, ito naman po ay hudyat na rin po para sa mga ibang government agencies like COA, BIR, LGUs, Bureau of Customs, na magkaroon po ng pag-iimbestiga rito. Maraming po tayo nakikita na maraming nagkakaroon ng luxury cars. Malamang ay dapat makita rin po ito ng BOC kung ito po ba ay bayad sa mga taxes na required. At sa mga LGUs po, kung makikita po natin na itong mga contractors na to, mga kontratista na to ay napakalaki ng mga proyekto at malaki ang kanilang kinikita. Tingnan po nila kung ito po ay naaayon din sa mga mayor's permit or business permit na kanila binabayaran sa LGUs. Pati po sa BIR. So, ito po yung pag-iimbestiga ng Pangulo ay hudyat sa bawat ahensya na gawin din nila ang kanilang trabaho upang mag-imbestiga patungkol dito. Follow up po, Sir Ivan Mayrina, GMA. Yusek, related po doon sa binanggit ninyo in opening this briefing. You said that the President ordered a lifestyle check amid investigation. Can you tell us more about this? Sino ho ang saklaw nitong lifestyle check na ito? Unang-una po, hindi po natin makakaila na mayroong mga DPWH officials na sinasabing involved at malamang ay magsimula sila doon. So far, ang nababanggit na ho ng Pangulo, mga kontrata, mga contractors, of course, officers or officials of the Department of Public Works and Highways. Pero wala pa ho siya napapangalanan na politiko. Kongresista, senador, o kung sino mang posibleng involved dito sa mga proyektong ito. Is the President getting there? Mangyayari po kaya ito? Definitely. Sinabi naman din po ng Pangulo na hindi ito titigilan at tatapusin niya to bago siya matapos ang termino. Panghuli po, nabanggit ng Pangulo mismo sa kanyang bibig nanggaling, I am getting very angry with what I'm discovering about all these flood control projects. Ano hong ibig sabihin kaya nito? What can the public expect to come out of this anger? Magdidemanda po talaga sa sampa ng kaso ang dapat masampa ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado, kung sino man ang involved dito, sasampa ng kaso. Thank you. Thank you. Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Ma'am, on lifestyle check po, who will lead the lifestyle check? Sa bawat ahensya, meron naman po na pwedeng magkaroon ng lifestyle check. Ang ombudsman pwedeng mag-initiate. Ang BIR pwedeng mag-inspect, magkaroon ng lifestyle check. Sa bawat ahensya na may sakop sa kanya, DPWH, pwede rin po. So yun po, kung sino po yung may ahensya na dapat magkaroon ng pag-lifestyle check, gawin po nila. Although magsisimula po sa DPWH, pero will this cover all departments po under executive? Lahat na may involved patungkol muna sa flood control projects na maanomalya. Salamat po. Thank you. One last follow-up, Alexis Romero. Yusek, so it will cover everyone. But given na may mga nagsasabing yung corruption is deeply entrenched within the bureaucracy, how do we ensure the independence of such investigations considering ang sabi ninyo, each agency will conduct its own? Nagsalita na po kasi ang Pangulo. So dapat ang bawat ahensya ay tumupad sa kanilang tungkulin. Asahan po natin dapat at bigyan po din natin sila ng karampatang tiwala. At kapag pinakita din tayong anomalya sa kanilang pag-iimbestiga, magiging questionable rin po ang kanilang pagtatrabaho at malamang masama rin sila sa pag-iimbestiga. So you can guarantee that this will be independent and it will not be partisan? Definitely. Salamat po. Maraming salamat po. Para po sa susunod na katanungan, Ana Badjo, GMA News Online. Good morning, ma'am. Ma'am, kamustahin lang po namin yung level of trust and confidence ni Presidente kay Secretary Bonoan given ng mga developments sa flood control probe. Buo pa rin po ba yung kumpiyansa ng Presidente kay Secretary?
Sa ngayon, wala naman po nababanggit na anuman ng Pangulo. So kung meron man magiging aksyon patungkol kay Secretary Bonoan, hintayin na lamang po natin. So as of the moment, nandiyan pa rin po ang trust niya. Ma'am, yung nabanggit ni former DPWH Secretary Singson na nakatanggap siya ng fillers from the palace para bumalik sa DPWH as secretary. Confirm po ba na may ganito pong fillers ang palace, ma'am? Sa ngayon po ay itatanong po natin, bibigyan ko po kayo ng detalye patungkol po dyan. Thank you, ma'am. Thank you. Clay Perdilla, PTB4. Good morning po, Yusek. Yusek, can you confirm the revelations of Kong Ridon that ghost and substandard projects in Bulacan and in Benguet were included in the NEP, possibly making DPWH sole responsible for this? How did the President confront Secretary Bonoan at ano po yung naging response niya? Kung yun naman po ay a priority project at naaayon sa NEP, mas accountability is stricter. Mas lalo itong tututukan ng Pangulo. Pero ito man po ay nasa NEP o parte ng insertions at proyekto ng ibang mga politiko, hindi po nangangahulugan na hindi imbestigahan. Lahat po yan, pantay-pantay na imbestigahan. Tristan Odalo, Newswatch Plus. Hi Yusek, on another topic lang po. Yung legal counsel ni former President Rodrigo Duterte, si Nicholas Kaufman, na-interview po siya and sinabi niya na he is asking na makapag-usap with the Philippine government and said, I want to negotiate the former president's return now to the Philippines. Will Malacanang even open its doors to this request of Mr. Kaufman? Wala pa pong request kami natatanggap. But kung dumating man po yung request, ma'am, willing ba ang Malacanang makipag-usap? It's so hypothetical right now. So magbigay muna siya ng request. Okay. Thank you. Bettina Onite, Manila Bulletin. Good morning po, Yusek. May we get the palace reaction lang po on the call of Tindig Kalikasan to also include yung mga provincial officials po ng Bulacan on the investigation of failed flood control projects sa probinsya po. Thank you. Lahat po ng kasabwat, ayon naman po sa Pangulong Marcos Jr., lahat ng kasabwat, lahat na may kinalaman at lahat na nakipag-conspire sa ganitong klase maanumalyang flood control projects, lahat po yan ay kasama sa pag-iimbestiga. Ivy Reyes, Bilyonaryo. Good morning po, Yusek. DPWH Department Order 148 amends the responsibilities of key officials and Undersecretary Roberto Bernardo is out of the list. Wala rin po siya sa official directory ng DPWH. Can we confirm po if he's still with the DPWH? As of now, on medical leave siya. Yun pa lang yung update natin. Thank you po. Follow-up na lang din po. Yun pong contractor sa Benguet rock netting project at rockshed project ay dating tumakbo po under Partido Federal. May comment po ba ang palace on this? Kaalyado o hindi kaalyado, kung sila po ay kasangkot sa maanumalyang project, paiimbestigahan din po yan. Thank you po. Tuesday New, DZBB. Lumabas po, ma'am, sa ilang reports recently na nag-submit si Mayor Benji Magalong kay Presidente ng documents folder of some anomalous flood control projects. Ito na po ba yung sinasabi before ni Mayor Magalong na may 57 di umano na mga mambabatas yung hinihinalang sangkot dyan sa ilang mga proyekto na yan? At kung sakali, ma'am, na kay Presidente na at pinag-aaralan na yan, ipapatawag ba niya for a one-on-one meeting si Mayor Magalong para malinawan yung mga dokumento na yan? Opo, nakapag-submit po ng mga dokumento si Mayor Magalong kay Pangulo at ang Pangulo naman po ay open na makausap si Mayor Magalong. Kahit naman po sino ay open ang Pangulo kung ito naman po ay patungkol sa maanumalyang flood control project. So, kahit sino po, lalo-lalo na po si Mayor Magalong, welcome po ang Mayor para makausap po ang Pangulo patungkol po dyan. Another follow-up, ma'am. Just today, ma'am, may statement si Senador Panfilo Lacson na masakit man daw niyang sabihin pero dinescribe po niya ang DPWH as one big criminal syndicate ngayon dahil doon sa mga anomalous flood control projects. Ano po ba ang pwedeng gawin
ng palasyo para yung ganitong image sa DPWH na laging nadidikdik ay mawala naman sa isip ng publiko? Opo, kaya nga po hindi nagbabanggit agad ang Pangulo kung sino man agad ang involved dito dahil ayaw niya pong makasagasa ng mga inosenteng tao na hindi man involved. Kung yan po ang pananaw ni Senator Lacson, tandaan po natin, hindi naman po lahat ng tao sa DPWH ay maaaring involved. At katulad ng ginagawa po ng Pangulong Marcos Jr., pinapaimbestigahan niya po lahat para po malinis at maiayos kung anong po ang naging pagkakamali sa mga maanumalyang flood control projects. Thank you, ma'am. Salamat. Eden Santos, Net 25. Yuse, good morning po. Sa kabila po ng paulit-ulit na sinasabi po ng gobyerno, especially ng Malacanang, na lahat ng involved sa anomalya po sa flood control projects ay kakasuhan kapag talagang napatunayan po na sangkot sila. Sabi po ng ilang mga kritiko ng administrasyon, itong investigasyon daw po sa anomalya sa flood control projects ay mauuwi lang din sa mga Duterte. Ano po ang reaction ng palasyo dito? Ba't naman nila masasabing mauwi sa mga Duterte? May kinalaman ba mga Duterte sa mga maanumalyang flood control projects? Kung mayroon po, malamang makasuhan din sila. Thank you po. Salamat. Christian Bascones, PRTV. Yusek, reaction lang po ng palasyo sa sinabi ni Senator Ping Lacson na malaki ang posibilidad na may powerful contractor behind the attempted bribe sa Batangas congressman at mismong si Representative Leviste ang nagsuggest na ang DPWH engineer na nagtangkang manuhol ay siyang dapat tumestigo o maging state witness sa korupsyon sa flood control projects. Kung sino man po ang behind dito, mas maganda po na makausap din po ng Pangulo si Congressman Leviste at kung ano ang kanyang mga nalaman kasi personal po siyang nakahuli dito kay District Engineer. At most probably, may mga kontraktor na nabanggit dito. So, mas maganda makipag-ugnay sa Pangulo para kung sino man ang mga malalaking tao di umano na behind dito, ay dapat di makasuhan. Hindi lamang po yung district engineer. Okay. Balik lang ako doon sa pinag-usapan natin before kay General Nicolas Torre po. Quoting political analyst Ronald Llamas, comment niya sa pagtanggal kay Torre na posible raw po ay masyado na siyang sikat or he outshine the master, which he refers to Torres superiors like the President and DILG Secretary. Reaction po doon. Opinion po yan ni Mr. Llamas. So, yun lang. Samuel Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. What measures will the government implement to ensure rice prices will remain stable once the 60-day import ban takes effect next month? Okay, ayon po sa DA, nakausap po natin, ay magkakaroon sila ng price monitoring to enforce the maximum suggested retail price at nakikipag-usap din po sila sa stakeholders, mga farmers, millers, traders, para hindi po manipula ang presyo at nagkakaroon din po sila ng monitoring ng bigas weekly nationwide. Pa-start na nga din po ang harvest season. So, with that, nakikita po natin na tama po ang supply ng bigas sa atin mula sa local farmers. So, wala po masyadong iniisip na magiging problema ang DA patungkol sa supply ng bigas. Ay, ma'am, follow up lang po. Yung in-announce po yung suspension doon sa pag-import ng bigas, na sabi po yun yung nasa India, state visit. Sa ngayon po ba, meron na po bang na-issue na document, executive order, or kahit anong issuance for the implementation of the ban? Bibigyan ko po kayo kung maibibigay din po sa akin, pero ang patungkol po dyan na issue, mas palalawigin po natin bukas. On another topic po, meron na po bang mga flood control projects yung nasuspend amid doon sa ongoing investigation ng mga anomalous flood control projects? Meron na po nasuspend. Sa ngayon po ay nakikipag-meeting pa po lahat ang mga maaaring magrebisa pa. No, maliban sa Pangulo, magrebisa ng mga records at malamang bukas din po muli ay magkakaroon tayo ng update. Thank you po, ma'am. Follow-up question, Chloe of Ana Business World. Morning, Yusek. Regarding po sa rice importation freeze, nabanggit po ni Secretary Kiko Laurel na open si President
sa pag-extend ng 60 to 90 days. Can the palace confirm that po? Ngayon po, opinion po yan ni Secretary Kiko, pero magkakaroon pa po ng meeting. Muli, ang issues na to ay ibibigay po natin ng update by tomorrow. So as of now po, yung pa rin pong 60 ang Yes. Opo. Thank you. Thank you. Next is Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, other matters din po. Yusek, we heard that the President will go to Cambodia. Any details about doon sa trip niya sa Cambodia? Opo, confirm po na aatin po ang ating Pangulo sa Cambodia sa September 7 to 9. Ang detalye po ay ibibigay na lang po ng Department of Foreign Affairs. Is this a state visit or? State visit. State visit po. Alexis Romero, Philippine Star. Medyo related, Yusek. Will the President attend the UN General Assembly late next month? Confirmed. Opo. Aatin po. And what will be his goal in undertaking that trip? Ang mga detalye po nito ay ibibigay na lang po natin at ipapasa po natin sa DFA. Salamat po. Tristan Odalo, Newswatch Plus. Okay. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Balik lang po ako doon sa issue ng reaction lang po from the palace, yung nangyaring panunuhol po ng isang district engineer from Batangas kay Representative Leviste. Accordingly po, itong mga district engineers daw po ay ginagamit na bagman ng mga malalaking kontratista. Ano po yung reaction ng Malacanang? Kahit po naging bagman lang ang naging papel nila, kasabwat pa rin po sila. So, muli panawagan ng Pangulong Marcos Jr. sa taong bayan, kung kayo may kinalaman, kung sino man ang maaaring dapat na makasuhan, isumbong lamang po sa Pangulo. Thank you. Maraming salamat, Yusek. Ayon sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr., na pagtibayin pa ang food security sa bansa, maglalabas ng 1.2 million bags o maaaring umabot sa 100,000 metric tons ng local rice ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng auction ngayong linggo. Inaasang aabot sa 25 to 28 pesos per kilo ang floor price ng bigas depende sa edad nito. Layunin din ng auction na paluwagin ang mga bodega para makapag-imbak pa ng karagdagang supply ng bigas. Ibig sabihin, maganda ang ani ng ating mga magsasaka. Sa kabilang dako ay magre-release din ng 100,000 metric tons of rice para palawakin ang benting bigas. Mayroon na program ng administrasyon at makatulong sa pagbabantay ng presyo ng bigas sa merkado. Naninindigan ang DA na hihigpitan ng ahensya ang pag-monitor sa presyo ng bigas upang matunton kung sino ang mga mapang-abusong balak magmanipula ng presyo nito. Patuloy naman ang konsultasyon ng ahensya sa mga magsasaka, millers at traders para maiwasan ang price manipulation sa bigas at ayusin ang estado sa merkado kahit na mayroong rice import ban.